Hello po, good morning ulit. So ngayon po, let's discuss forgiveness. Forgiveness naman. Ano ba yung forgiveness? Sabi sa Bible. Ang sabi po sa Bible, ang forgiveness daw po is yung kaya mong magpatawad ng tao kahit hindi humingi siya ng tawad yung taong yun. Kasi yun ang utos ng Panginoon. Mahirap, di ba? Kasi yung nature natin pagka may taong gumawa sa atin ng mali, yung taong sinaktan tayo, halimbawa, kung may asawa ka, tapos niloko ka ng asawa mo, iniwan ka, may pinagpalit ka sa iba, di ba? Ang hirap patawarin. Pero, ang sabi kasi sa Bible, sabi sa Matthew 6:14-15, ito yung utos ng Panginoon. Sapagkat kung pinatatawad ninyo ang mga tao sa kanilang mga pagkakamali, patatawarin din kayo ng inyong Ama sa langit. Ngunit kung hindi kayo nagpapatawad, hindi rin kayo papatawarin. So mali na yung utos ng Panginoon. So gustuhin man natin at hindi na magpatawad, kailangan natin magpatawad. Kasi pag hindi tayo nagpatawad, tapos ikikimkim natin sa sarili natin yung galit natin, yung inis natin sa tao na gumawa sa atin ng mali. Tayo rin na magkakasakit. Doon nakukuha yung yung mga matitinding sakit, yung mga cancer, mga pneumonia. Kasi pag inisip mo nang inisip yung taong yun, may stress ka, madidepress ka, hanggang sa magkasakit ka sa puso. So, magka-cancer ka, mahirap. Ang maganda kasi sa forgiveness, pag pinatawad mo yung taong gumawa sa iyo ng mali, makakalaya ka makakalaya ka sa yung pait na nararamdaman ng puso mo. So, piliin natin magpatawad. Meron dito sa Bible na tanong nagtanong si Pedro kay Jesus sa Matthew 18:21-22. Sabi ni Pedro, Panginoon, ilang beses ko po ba dapat patawarin ang kapatid kong paulit-ulit na nagkakasala sa akin? Hanggang sa 7 beses po ba? Sinagot siya ni Jesus, sabi ni Jesus. Hindi 7 beses, kundi 77 beses. Yung sabi niya. Pero ang interpretation ko dito is unlimited. Kasi, ikaw, bawang nagkasala sa iyo si Juan, mabibilang mo pa ba yung pagkakamaling ginawa sa iyo? Mabibilang mo pa ba yung kung ilang beses mo siya pinatawad? Hindi ka naman naglilista. Alam ang ilista mo, ito pang 76 na. So last na, pag nagkasala ulit si Juan, last na yun, hindi ko na siya papatawarin. Pang 78 na eh. Ang sabi kasi sa Bible, mawawala kasi ng saysay yung sabi dito na Matthew 6:14-15, kasi sabi dito, kung hindi kayo magkapatawad, hindi rin kayo patatawarin ng Diyos. 'Di ba? So mas piliin natin na magpatawad. Si Joseph sa Bible, grabe yung nangyari sa kanya. Si Joseph yung panglabing isang anak ni Jacob. Si Jacob anak ni Isaac. Si Isaac naman anak ni Abraham. So huwag na tayo lumayo kasi masyadong mahaba yung history. So si Joseph na anak ni Jacob kay Rachel. Tama ba? Wait lang. Let's check. Kay Rachel nga. Ito yung love na love ni Jacob. So si Joseph yung paboritong anak ni Jacob. So isang araw, pinapunta ni Jacob si Joseph sa mga kapatid niya para i-check kung anong ginagawa kasi nag-aalaga ng tupa yung mga kapatid niya. So chinek ni Joseph yung mga kapatid niya. So pagdating niya doon, ito mga kapatid niya, may mga galit sa kanila. Kaya sa kanya kasi nga paboritong anak, laging siyang
Laging siya ang napupuri. So, ganun din pag paboritong anak, di ba ganun? Laging ikaw ang number one. So, dahil galit itong mga kapatid kay Joseph, yung ibang mga kapatid niya, ang sabi, papatayin daw si Joseph para makaganti-ganti sila. Kasi nga, lagi paboritong anak, nagkiselo sila. Pero ang sabi ng isang kapatid niya, doon sa ibang mga kapatid, sabi, wag nating patayin. Itapon na lang natin sa balon. So, ganun yung ginawa nila, tinapon sa balon. Tapos, itong isang kapatid na to, ayaw niyang patayin si Joseph eh. Siyempre, kapatid niya yun eh. So, nag-discuss kung anong dapat gawin kay Joseph. Ngayon, may dumating na parang mga traders dun sa lugar. Ang ginawa ng mga kapatid, ibinenta na lang. Sa halip na patayin si Joseph, ibinenta nila. Kasi, kikita pa sila kung ibebenta si Joseph. So, ganun yung nangyari. Binenta si Joseph, nakapunta si Joseph sa Egypt. So, basahin nyo na lang kasi medyo mahaba yung story ni Joseph eh. Nasa siya, Genesis 37 to 50. Yan, ang story ni Joseph. So, kung gusto niyo basahin, magandang basahin kasi si Joseph ay magandang halimbawa ng taong may pananampalataya. Kasi kahit na ganun yung nangyari sa kanya, kahit itinakwil siya ng mga kapatid niya, nagpursige pa rin siya. Kasi ang sabi nga ng mga kapatid niya sa kanya, si Joseph na mapanaginipin. Kasi lagi na nanaginip. Kaya inis yung mga kapatid. Kasi sa panaginip, laging siya yung nasa taas at yung mga kapatid niya nasa baba. So, yun, nagpursige si Joseph hanggang sa narating niya yung pangalawa sa pinakamataas na pwesto sa Egypt. So, ang istorya nito, sa istorya na to, pumunta yung mga kasi naghihirap yung yung buong bansa. So, sa pagpapalakad ni Joseph sa Egypt, nakasurvive yung Egypt sa tagutom. So, nag-stock siya ng mga pagkain. So, inutusan nitong si Jacob, itong mga anak niya, pumunta sa Egypt para kumuha ng supply ng pagkain. So, hindi niya alam na nandun si Joseph. So, nagulat si Joseph nung makita niya mga kapatid niya. So, kayo na lang po yung magbasa kasi medyo mahaba. Basta anong nangyari dito, pinatawad ni Joseph yung mga kapatid niya sa kabila ng mga ginawa nilang pagkakamali. Di ba kung iisipin, kung ikaw yung si Joseph, parang ang hirap patawarin. Pero yun ang sabi ng Bible eh. Yun ang sabi ng Diyos na patawarin natin yung mga nagkakasala sa atin. Di ba yung prayer natin? Forgive us as we forgive those who sin against us. Di ba? Ganun yung prayer na tinuro sa atin. So, ganun lang po. Matuto tayong magpatawad. Matuto tayong patawarin yung mga taong nagkamali sa atin. Hindi man sila humingi ng tawad, hindi man sila nagsorry sa inyo, patawarin po. Kasi yun ang utos ng Panginoon. Salamat po and God bless you all.